Sinasabi mo kay Renata? Paano mo nasabing matagal na niya kilala si Dad? Hindi ko maintindihan. Pwede mo ma-i-explain sa akin? Huwag mo akong ginagawang gago. Sinisira Sagutin mo ako. Ano ba kailangan ng babae yun sa dad ko? Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga? Sabihin mo. Alam mo kung anong totoo? Matagal na niya minamatyagan si Sir. Pero bakit ha? Sa pera? Kung gusto mong malaman ng totoo, bakit hindi mo siya tanungin? Hindi na. mo ako yung kinukulit mo. Moro, sabihin mo na lang sa akin ang sagot para hindi ko na siya kailangan tanungin pa. Sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba? Tama na nga yan. Lasing ka na eh. Please lang. Sige na, sabihin mo na sa akin ang totoo. Ewan ko. Ano, tama ba ako dahil sa pera? Ano ba talaga ang habol ni Renata sa dad ko? Ano, sagutin mo na ang tanong ko. Kinakausap kita. Ano ba talaga ang habol niya? siyang kulitin, Lautaro. Teka, sandali. Nag-uusap pa kami. Okay lang, huwag ka muna umalis. Sagutin mo muna yung tanong ko. Umuwi ka na. Lakad ka na. Lakad! ¿Estás mejor? ¿Por qué no vas con tu novia, nene, que acá no hace falta, eh? ¿Qué no vas vos con tu novio en vez de cuidar a tu exnovia? Ah, no parás. ¿Era? No, vos tampoco parás. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Sí, me molesta. Pará, moro. Acá tenés el teléfono. No la tienes el teléfono. Hola, ¿Quién habla? Lautaro Uribe habla. ¿Quién habla? Hola. Sabía que estaba con la desgracia. ¿Qué están haciendo ahí los tres juntos? Necesito hablar con el infeliz de Moro. No, señora, acá este teléfono no es de ningún Joaquín, hasta luego. ¿Quién era? Equivocado. Qué coincidencia, equivocado. Sí, una coincidencia. ¿Te molestan las coincidencias? Sí, me molesta. ¿Sabes qué? ¿Qué? Preocúpate por el problema que se te está acercando. Ya estoy. ¿Nos vamos? Sí, mi amor, claro. Mabuti nakita kita. Kanina pa kita hinahanap. Kumusta naman ang tulog ng bride? Mabuti. Maganda sana ang araw ko kung hindi ka ang unang bumati sa akin. Ipapakita ko sa kanilang tama ako. Alam ko kasing kasama sa plano mo lahat ang nangyayari ngayon. Ang galing pala ng utak mo. Lagi ka bang ganyan every Wala morning? itong kinalaman sa galing na imagination ko. Iniisip ko lang yung sinabi ni Moro. Kasi sa tingin ko, hindi ba matagal na kayong magkakilala? Oo, matagal ko na siyang kilala. Pero kilala naman natin siya. Marami siyang sinasabing kalokohan kapag nakainom siya. Nakita mo naman ang itsura niya ng birthday party ng dad mo. Isa pa, hindi niya ako ganun kakilala kaya wala kang mapapala kung magtatanong ka sa kanya. Tingin ko hindi siya ganong klaseng tao. Totoo lahat na sinasabi niya. Siguro nga, medyo may tama na kasi yung utak mo. Sobra kasi ang imagination mo kaya tingin mo tama lang ang ginagawa niya. Alam mo, naguguluhan ako. Pwede mo ba akong tulungan? Oo, sige. Maraming pera ang dad ko. Matapang naman ang pulis. Ang hindi ko maintindihan, sabihin mo, anong mali sa akin? Kasi hindi kita gusto. Isa pa, maluwag ang tornilyo mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong hindi kita gusto? Ano bang malabo doon? Bakit ba hindi mo yung maintindihan? I don't get it because I don't believe you. Try mo. Dahil meron kang ginawa sa akin na... Ano yun? Alam mo yun. Hindi ko alam. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Halika. Tumigil ka. Wala akong ginagawa. Bakit kinakabahan ka ba? Hindi. Meron ka nararamdaman sa akin at hindi mo yung kayang pigilan. Are you afraid of it? Kaya ba si Martina ang pinadala mo sa hotel? Wala akong pinadalang kahit sino. Lautaro, Ano? wag. Bakit? Anong ginagawa Ano bang mo? problema, Renata? Paano kung pumasok ang dad ko? Kalokohan to. Talaga? Oo. Sige, iiwan na kita. Masyado ka ng kabado. Ito na ang mug mo. Sige na. Alis na. I like her legs. Ang magaling magtagong si Renata Medina. Hindi ko kasi pwedeng sabihin yun sa inyo. Naiintindihan kita, Renata. Mahirap talagang aminin sa lahat na may relasyon kayo ng boss mo. Hey, Dad. Isipin niyo, boyfriend niya ang dad ko. Kung sinasabi ko kaya sa inyo yun, maniniwala kayo sa akin? Hindi ko ma-imagine na sasabihin kong ano kaya lulutuin na stepmom ko ngayon dinner. Hindi ako natutuwa sa'yo. Hindi maganda to. Masyadong mainit ang sitwasyon. Pero nagjo-joke lang naman ako. Kung ganon, hindi nakakatawa ang joke mo. Hindi ba, Esther? Hindi dapat mawala ang sense of humor. Katapusan na ng mundo kapag nangyari yun, no? Para sa akin, hindi yun sense of... Relax ka lang. Wala ka nang dapat ipag-alala. Everything is alright. Girlfriend ka na ng dad ko. Well, alam na yun ang lahat. Ngayon, dalawa na ang magiging Mrs. Uribe, my wife and my stepmom. Ang saya, no? Ano sa tingin mo? Hindi ba kakaiba ang pamilya namin? Di ba? Oo, pero usapang pamilya yan kaya wala akong pakialam doon. Kung may time ka, dumaan ka sa pulis. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Meron lang ako inaayos. Kanina pa ako kumakato, kaya pumasok na ako. Sana naman, Lautaro, hinintay mo man lang ang pagdating ko. Busy ka ba? Oo, kinukuha ko ang mga damit.
Esmeralda, magkwento ka sa akin tungkol kay Renata. Wala akong sasabihin sa'yo. Kailangan ko na rin kasing umalis. Meron ka pa ibang trabaho? Pupunta ako sa mga Avellanada para i-check ang blood pressure ng matanda doon. Meron akong dalang sasakyan. Pwede kitang hindi ihatid na. doon. Sige na. Mauna ka na. Sa bus na lang ako sasakay. Sige na, para makatipid ka. Para makapag-usap na rin tayo. Sige, tayo na. Umalis na tayo. Doon ka. Alam mo ang daan? Magsasalita ka? Ano ka ba? Si Moro, nung birthday party ng dad ko, sinabi niya matagal nang hinahanap ni Renata ang dad ko. Sa tingin ko, marami na rin siyang alam. Anong gusto niya sabihin sa akin? Lautaro! Anong sasabihin Sige, niya? kung gusto mo, sasabihin ko sa'yo kung gaano kasira ang ulo ni Moro. Talaga? Oo, Ano? sige. Ano kasi, nung mga bata pa kasi kami, pinangarap na namin magtrabaho sa isang opisina. Sa isang maganda, sikat, malaki at successful na kumpanya. Minsan tinulungan namin ang pinsan namin maghanap ng apartment. Kailangan na kasi niyang lumipat nun. Sa paghahanap namin, nakakita kami ng magazine. Doon niya nakita ang picture ng dad mo. Hindi na yun nawala sa utak niya. Sa tingin mo, isa akong tanga? Kunyari, gusto niyo magtrabaho sa isang opisina? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo sa akin? Sige, bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin. Paano ba bubuksan tong pintong to? Meron diyang handle. Sandali lang, mag-uusap pa tayo. Saan ka pupunta? Nakakainis ka, bahala ka dyan. Hello, Olga. Hi, sir. Kumusta po ang golf nyo? Masaya naman, salamat. Nagustuhan niyo po ba ang ayos ng mesa nyo? Maganda ang pagkakaayos. Nakakatuwa naman. Salamat, Olga. Excuse po. Bakit nandito ka? May dinner ka, hindi ba? Nagpa-reserve kami, kaya lang wala daw available. Olga, Lautaro? pwede bang magdagdag ka pa na isang plate para kay Martina? Okay. Dagdagan mo pa ng isa, Olga. Oh, Sandali sige. lang. Dahil inimbitahan ko si Renata mag-dinner. Hello. Hi. Good evening. Salamat, Olga. Yan talaga ang pinagawa ko dahil alam kong yan ang paborito mo. Salamat. Okay. Pwede bang humingi pa ng sauce? Okay, sandali lang. Ayoko ng tomato at bechamel sauce. Salamat na alala niyo pa. Sabi mo kasi kakain kayo sa labas. Ayaw niyo bang dito ako kumain? Hindi. Alam mo naman gustong-gusto kong kumakain tayong 4 ng sabay-sabay. Oh, alam ko na. Ano ba ang balita sa wedding ninyo? Okay naman lahat. Hindi na nga kami makapaghintay na makakasal eh. Minamadali na namin ang preparations dahil doon. I guess it runs in the family. Laging nagmamadali. Kung sa bagay, if you really wanted it, bakit kailangan maghintay pa, hindi ba? Ayaw na namin mag-aksaya pa ng oras. Right? Ano sa tingin mo, Renata? Wala kang masasabi dyan. Pero bakit naman? Usapang pamilya to eh, hindi ba? Hindi pa ako komportable dyan. Bakit? Hindi ka ba komportable sa bahay na to kasama kami? Sa tingin ko, komportable naman siya sa bahay na ito eh. Depende na lang siguro sa atin. Tama si Dad. Okay. Depende nga sa atin. Ano ba magagawa namin para maging komportable ka? Gusto mo ba lumipat ng upuan? Sandali lang ipaayos yan. Pwede ba, Lautaro? Bakit? Tama na yan, okay? Tama na. Olga, pakihain mo na yan para makapagsimula na kami. Masaya naman ang kwentuhan natin ha. Ayoko, sa kanya lang, Olga. Olga, ano nga bang sabi ni Ma'am noon nung ayokong kumain ng pagkain na yan? Ay, sorry, sir. Huwag kang mag-sorry sa akin. Hindi naman ako nabuhusan mo, kundi si Renata. Okay lang ako, huwag na kayong mag-alala. Hindi ako napasok. Tutulungan na kitang Ako na linisin bahala. yan. Huwag ka na mag-abala, okay? Nandito yung CR. Okay. Ipapahiya mo rin si Olga? Bakit ko ipapahiya si Olga? Siya naman na may kasalanan sa nangyari kanina at hindi ako. Tumigil ka na nga, Lautaro. Para ka naman bata niyan eh. At kayo, ilang taon na kayo? Bakit hindi kayo kumilos ayon sa edad nyo? Ano ba ginagawa Tumigil niyo? ka na! Tama na! At simulan mo na respetuhin si Renata dahil siya ang babaeng pinili ko. Wala kang magagawa. Sabi ko sa'yo, wala akong kasalanan. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ko alam Standard kung procedure paano lang to, nangyari. Lautaro. Trabaho ko to. Wala akong magagawa. May nahulog lang akong gamit. Bakit nandito ka? At ikaw din? May kaso ako. Siya nagtatrabaho dito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kumuha ako ng certification. Bakit? Anong kaso mo? Estafa. Di ba taga Montepillo ka? Magpapalit ako ng address para makakuha ng lisensya. Sino inistafa mo? Wala naman. Nabigyan lang ako na Abel ng peking pera pambayad sa catering. Hindi. Swindle ang tawag doon. Isa yung krimen.
Tatawagan ko si Lorenzo. Wala kang tatawagan. Nagtatrabaho ka rin doon. Kukunin kong statement mo. Maghintay ka lang doon. I-hold ka muna namin. Maghintay ka lang dito. Hindi ako naniniwalang kukuha ka lang ng lisensya. Dito ba kayo nagmi-meet ng pulis? Ano nga ba yung kasabihan? Kahit gaano karaming beses ka mang magsabi ng kasinungalingan, hindi yun magkakatotoo. Tama ba ako? Pairali mo pagkakaibigan yung dalawa para matulungan ako makalabas dito. Alam mong naisip ko? Hindi. Na mas mabuti kung makulong ka muna dyan. Hindi mo ba ako tutulungan? Gusto mong tulungan kita? Marami kang atraso sa akin. Teka, wala namang gantihan. Hindi ako gumaganti Talaga? sa'yo. Nagkakamali ka. Pinahiya mo ako sa dinner nung isang gabi. Yung anonymous text mo. Gusto mong pagdudahan ako ng dad mo. Huwag kang humingi ng tulong sa akin. Ganon? Bitawan mo ako. Ano ka ba? At bakit? Natatakot ka makita tayo ng pulis? Ganon ba? Huwag mo na akong pahirapan. Dahil sa gabal ako sa'yo? Ganon ba? Bitawan Nahihirapan ka tuparin ang mga plano mo dahil sa akin. sa'yo. Sige, sabihin mo nga. Mahal ko ang dad mo. May kasabihan na kahit gaano karaming beses ka mo magsabi ng kasinungalingan, hindi yun magkakatotoo, tama? Hanggang kailan kayo tatagal ng dad ko? Magtatagal ang relasyon namin ng dad mo dahil mahal ko siya. Totoo yun. Okay. Pero nagsisiping na kayo ng pulis na yun, di ba? Sige, sabihin mo sa dad Wala mo. akong sasabihin sa kanya, pero madidiscover niya. Pag nangyari yun, ang mga plano mo'y hindi magtatagumpay. At pwede na akong magpakasaya ng husto. Kapag tuluyan ka na nawala sa buhay namin.